Okay, game. So, good morning, grade 11. Ayan, medyo maaga ako nag-record ngayon. Magche-check pa ako ng papel nyo. And may gagawin pa ako isang module. Um, so welcome sa module 1 natin ng Physical Education and Health for second grading. So, tawag dito, reminders, sagutan ng maigi yung module. Kasi tingnan nyo, nag-compute ako ng grade ng mga PE. Yung iba hindi maging mataas yung grade kasi nga dun sa dalawang module may isang mababa. 'Di ba? Yun lang kasi yung ire-record sa inyo, yung mismong module lang tsaka yung project natin tsaka exam. So pag mababa ka sa module, 'di ba? Biruin mo isang module lang parang 20% ng grade mo or 25. 'Di ba? Ganun siya kahalaga. Okay? Kaya hangga't maaari perfect. Okay, lalo sa mga with honors. Okay, sayang kasi pang batak din ng grade yun. Maging 93 ka doon, 94, edi malaking bagay, 'di ba? So, 'yun. So, simulan na natin. So, ang topic natin ngayon is physical assessment. Mahaba siya, managing one's stress, health-related fitness, and barriers to physical activity. So, medyo mahaba to, pero iikot tayo more on assessment. So, bakit ba kailangan ng assessment? Bakit mo kailangang alamin kung physically fit ka ba or hindi? 'Di ba? So, simulan na natin. Sabi dito, physical activity brings many health benefits. Just as important, engaging in physical activities can be enjoyable. The table below lists the benefits one can get from regular engaging in physical activities. Physiological. Pag physiological, ito yung sa mismong pangangatawan mo or yung pag-function ng katawan mo. Biochemical, more on sa chemical sa katawan mo. So mga chemical sa katawan mo, and behavioral. So marami dyan, of course, increased strength, muscular endurance. Endurance, ibig sabihin mas tumatagal. 'Di ba? Kaya ng muscles mo ng pangmatagalan. Increase HDL level, good cholesterol 'yan. Parang nasa biochemical dapat 'yan. Improve insulin levels, ayan. Pag nasa physical activity ka, mas nare-replenish mo yung glucose mo tsaka yung insulin mo, mas nagagamit mo kasi. So, good thing 'yun. Okay? Low blood pressure, kasi nasasanay na yung body mo sa high blood pressure. Nasasanay nang napapagod. So, hindi na siya ang tendency niya maging lower yung blood pressure mo kasi sanay kang mapagod, 'di ba? Lower percentage of body fat, syempre. Reduce risk of medical metabolic dysfunction. Okay, yan yung mga metabolic dysfunction kapag wala ka talagang ginagawa, kain ka lang ng kain. Yun, magkakaroon ka talaga ng metabolic dysfunction. Problema yun nga sa insulin, sa pangtunaw, sa liver, dun mga nagkakaproblema. Reduce risk of type 2 diabetes. Basta diabetes yan na chronic. Improve bone health. Flexibility with age. Balance. Tama. Paano naging biochemical to? Biomechanical pala. So, yung paggalaw. I'm so sorry. Improve mobility. Increase motor skills. Improve proprioception. Ang senses yan. Sa behavioral, ito maganda. So, naging research din namin to nung grade 12 dati. Na-prove din namin sa research namin na kapag physically active ka, mas less talaga yung stress. Kasi kapag nag-i-sports ka, nalalabas mo yung stress mo na-express mo. O kaya nakakalimot ka sa problema in a good way. 'Di ba? So, talaga siya. Good for the health talaga siya, and mental health also. So, behavioral, increase self-confidence. Bakit nag-increase yung self-confidence? Kasi pag na-engage ka sa physical activity tapos naging maganda yung performance mo doon, 'di ba? Kahit papaano, part of your life is okay. 'Di ba? Kuwari di ka na nga okay sa school, tapos 'di ba? Kailangan mo ng something na mag-excel ka, and sometimes physical activity 'yon.
Kaya naka-improve siya ng confidence. Improve self-efficacy, parang parang kahalagahan mo bilang tao. Decrease depression, anxiety, nabanggit ko na. Experience with behavioral changes. So much for that. A brief review of health-related physical fitness. Health-related physical fitness is also called functional fitness because it helps ensure that a person will be able to function effectively and meet the demands and tasks for everyday life. So, ano daw yan? Cardiorespiratory endurance. Ano yan? Yung puso mo tsaka baga. Diba? Kung gaano kinakaya ng puso mo and baga mo yung isang physical activity. Muscular fitness. Bilisan natin. Muscular strength. Ito yung lakas. Diba? Best example nito, gaano mo kayang gaano kabigat. Yan. Gaano kabigat yung kaya mong buhatin. Yun yung muscular strength. Gaano kalakas. Ano naman yung muscular endurance? Diba? Ito naman yung gaano katagal. Diba? Gaano katagal mong kayang buhatin yung isang bagay. Diba? Muscular endurance yun. Okay? Ayun o, sabi dito force, ayun o, capacity to move one's body without tiring. Hindi napapagod. Flexibility. Okay? Gaano ka ewan ko, ano ng Tagalog ng flexible? Diba? Gaano mo kabilis nagagalaw yung sarili mo? Diba? Gaano ka kaayos nakakagalaw? Diba? Flexibility. Body composition. This refers to the measurement of fat and muscle mass in the body. Body composition metrics that are common used in the body mass index, skin fold measure, and body measurements such as waist hip circumference. So, ano yung body composition? So, mahalaga rin na yung body mo, hindi lang puro muscle, hindi lang din puro fats. Dapat balance. Kaya nga tayo may BMI, sinusukat kung normal, overweight, obese, 'di ba? Last time na naging issue si Angel Locsin kasi ginamit siyang example as obese, 'di ba? So normal lang naman ng mga ako overweight ako, baka obese na rin ako 'Di ba? So marami talagang tao na nagsasuffer sa ganun. I mean, marami talagang overweight, 'di ba? Meron din naman underweight, 'di ba? Pero mas marami overweight, kaming mga overweight. 'Di ba? So mahalaga 'yon, mahalaga na tama lang yung body composition mo kasi doon ka mas makakagalaw and parameter din 'yun para masabi mong healthy ka. Kasi yung mga sobra sa weight, kadalasan prone sila sa heart problem, diabetes, yun yung kadalasang sakit nila. Kidney problem on a long term basis, 'di ba? Next, self-assessment. Self-assessment is primarily designed to help people determine and gauge their personal fitness level by recording and evaluating their assessment results. So, ano sinasabi diyan? Nire-record, tinitignan hanggang ilang kaya kong i-jogging. 'Di ba? Sa badminton kaya ilang sets yung kaya kong laruin. Kaya ko kayong mag-singles, kaya ko kayong mag-doubles. Sa basketball kaya ko kayong mag-full court. 'Di ba? Isang klase 'yun ng assessment. So bakit mo kailangan gawin 'yun? Kasi kailangan mong malaman kung ano yung capacity ng body mo. 'Di ba? And syempre, kung maganda yung capacity ng body mo, it's a good thing. 'Di ba? Wala ka namang kailangang ikakaba. 'Di ba? Pero kung nakita mo yung capacity ng body mo hindi maganda, syempre doon mo masasabi na kailangan mo pang i-improve yung sarili mo. Kaya dati nag-badminton ako, singles, isang set lang. Putik, hingal na hingal talaga ako. Promise. Ewan ko kung naranasan nyo na yung hingal na hinihingal ka, pero dahil sobrang pagod mo, hindi mo na magawang habulin yung hinga mo. Kasi di ba iba hinihingal, hinahabol talaga. Merong ganun yung alam mo hinihingal ka pero hindi ka na makahinga sa sobrang pagod mo. Naranasan ko yung ganun. Parang halos hindi nga isang buong set nun 'Di ba? So, yun yung nangyari sa akin. So, sa akin, ang age ko 27. Okay?
So ako gusto kong kaso lang dati nung nag-badminton ako, yun talaga yung goal kong isa. Mabalik ko yung yung dati kong likse, kahit mga 20s, mga ganong likse ko. So yun. Kasi ang tao kasi nagde-decline yung strength niya paglampas na siya ng 30, or yung prime niya before 30 and 30. Parang basketball player, 'di ba? Ang pinakamalakas na age ng basketball player pagpapunta na siya ng 30, and paglampas niya ng 30, mga hanggang 31, 32. Paglampas niya ng 32 or 33, boom, humihina na. 'Di ba? Ganun yung so sabi ko, siguro sa badminton kahit papaano naman baka 'di ba? Baka mabalik ko pa yung dati kong lakas. Kahit liksi lang. Dati talaga nung nagba-basketball ako, promise, makulit ako sa court. Pero ngayon, kaya ayoko na mag-basketball kasi hindi ko na kayang mangulit sa court. Diba? Hindi kagaya sa badminton. Tsaka sakitan sa basketball. Natatakot ako baka persahin ko yung sarili ko, ma-injured ako. Diba? Pero sa badminton, hindi naman ganun naka-injured. Okay, so much for that. Self-management skills guidelines. So here are some guidelines will help you construct your personal fitness plan and perform self-administered assessment. So paano ka raw gagawa ng physical activity plan sa sarili mo tsaka assessment. So perform various assessment tool. So humanap ka sa internet kung paano mo ma-assess yung physical activity mo. Meron yan, madami yan, 'di ba? Self-assessment tools that are best for you. Select. So, dun sa mga self-assessment tool, mamili ka ng bagay sa'yo, fitted sa'yo. Kasi may mga ibang self-assessment na, alam mo yun, hindi ka naman nakaka-relate. Tsaka iba pang sporty talaga. Iba pang sedentary lang talaga, pang student lang talaga, pang worker lang talaga. So, mamili ka. Execute trials, subukan mo, of course. Wala namang mawawala. Subukan mo kung kaya mo and kung fitted ka talaga. Administer self-assessment tools for personal progress. So, trinay mo na, gamitin mo ulit. Subukan mo talaga para makita mo yung progress mo. 'Di ba? Use health standards and norms instead of comparing yourself with your peers. Ayan ang maganda. Kesa i-compare mo yung sarili mo dun sa ibang tao, pumapayat na to 'Di ba? Ay, ang sexy na nung friend ko. Hindi. Mag-set ka ng standard scientifically. 'Di ba? I-weigh mo yung sarili mo. Kahit ba sumisexy yung friend mo, tapos ikaw parang ganun pa rin. Pero nung tinimbang mo yung sarili mo, nag-lose ka na pala ng 2 kilograms. 'Di ba? So magandang bagay 'yon. 'Di ba? Tsaka minsan kasi hindi mo talaga nararamdaman na pumapayat ka, nagiging slim ka. 'Di ba? Kaya talaga timbangin mo yung sarili mo. Hindi yung iba nag-exercise lang na isang araw, feeling nila slim na sila, 'di ba? But maganda 'yan scientifically. I-weigh mo yung sarili mo, 'di ba? Data from self-assessment tools are personal. Hindi mo kailangang ipagkalat. Hindi mo kailangang i-my-day ng i-my-day, 'di ba? Baka mabash ka pa. Sabihin, ingaskugon ka. So personal 'yan. Kahit may trainer ka, hindi niya pwedeng ipagkalat 'yan. Okay? Stress assessment. Before you can address or manage your stress, you must first know how to assess your own stress. Ito maganda to Ito pala, gagawin nyo talaga personally. Okay? So, resting heart rate. So, kailangan mo ng stopwatch or clock. Make sure that your body has been relaxed for at least 30 minutes. Hindi pwedeng pagod ka. Resting heart rate nga 'Di ba? So, so nakapahinga ka, hindi ka pagod. So, bibilangin mo lang yung pulso mo for 1 minute. So, sir, paano nakukuha yung pulso? So, una sa rest. Okay, sir, saan ba yung rest na yan? Dito sa tawag dito sa hinlalaki. Sa hinlalaki. Ayan. Dito Dito. Ayan, yan. Ganyan sorry, baliktad pala. Ayan. Dito nga sa kaliwa.
Ayan, dyan, sa hinlalaki. Yan, dyan yung mararamdaman yung pulso. Ito yung hinlalaki ha, hindi dito sa kabila, wala kang mararamdaman dyan. Dito sa hinlalaki. Okay? So, dyan mo mararamdaman yung pulso. Yung isa, sa ano na, sa leeg. Oops, mali. Yung isa, sa leeg na. So, ayoko nang pakita yung leeg ko. Dahil, baka sabihin nyo, wala naman. Diba? So, yun. So, doon nyo bibilangin sa 60. For 60 seconds, bibilangin nyo. Okay? Ang normal dyan is 60 to 100. Okay? 60 to 100. Pero kung sir ako ano lang, 58 lang, okay lang naman. Wala namang problema. Sir ako lampas ng 100, baka naman pagod ka no, na kaya kinakabahan ka tsaka mo pinulso ang sarili mo. Resting nga eh, 'di ba? So okay lang 'yun. Breathing pattern. Ito naman is ayan, maupo ka lang daw. Chair with backrest. Sit on a chair. Make sure that your back is flat against the back of the chair. Your palm should be on your abdomen. Abdomen covering your navel, pusod, with other hand should be in the upper part of your chest, just above your heart. Observe your breathing pattern for minute or two. Sa isang minuto, ilan yung observe mo lang. Ano pala to, hindi rate. Observe mo lang yung breathing pattern mo kung mabagal ba, hirap ba, 'di ba? Malalim ba, mababaw ba yung hinga mo? Observe mo lang. Okay? So, ano yung sinabi dyan? Yung palm mo, be on your abdomen, covering your navel, nasa pusod. And the other hand should be on the upper part of your chest, just above your heart. So, dalawang kamay mo, isa sa pusod, isa sa dibdib. Sabi dyan, absorb your breathing for a minute or two. Absorb your hands as you breathe in and out. Which hand seems to move more? Hand on your abdomen or on your chest? Saan daw mas gumagalaw, sa chan or sa chest? Diba? Next. Sorry, inayos ko lang yung printer. Respiration rate. So, ito naman, simple lang. Bibilangin mo lang yung natural effortless breaths. Ibilangin mo lang yung hinga mo sa loob na 1 minuto, 'di ba? Ibilangin mo lang. Ang normal diyan is 12 to 20. Sir, ang konti lang nung sa akin 9. Okay lang. Sa lumampas sa akin 20. Ang problema kasi dito, minsan nagiging conscious ka. Parang iniisip mo kung kailan ka hihinga, tuloy na hihinga ka. Pero normally talaga 'yan. 12 to 20 lang. Okay, lalo yung resting talaga, yung hindi mo iniisip. Maano mo talaga 12 to 20 lang. Stress-o-meter, instruction, recall the events that happened to you yan over the past 2 weeks, including all ano ba to? Waking moments, yung pagising mo. Use the stress-o-meter to rate your day-to-day experiences from 1 to 10 using the following guide. 1 means you felt you have a stress-free life. You felt happy and calm most of the time. Everything seemed to go as you expected. Number 10, high level of stress. You can feel entirely overwhelmed as your life has no direction and is out of control. So eto, ako minsan napipil ko tong stress. I mean, lalo ngayon bumagyo, 'di ba? Pero sa akin naman, thankful ako nung after nung bagyo na yun, nung nakapaglinis kami ng kinaanuhan. Thankful ako kasi talagang thank you Lord kasi kahit papaano, 'di ba? Pinagpala pa rin, mabuti pa rin si Lord kasi okay naman yung family, okay naman yung bahay. Wala namang masyadong nasirang gamit, 'di ba? So mabuti pa rin si Lord, 'di ba? Pero minsan talaga ako feeling overwhelmed. Yung ang dami mo talagang gagawin, minsan ganun yung nangyari. Kagaya ngayon, may gagawin ako isang module and magche-check ako ng exam nyo, and then kailangan na yung matapos tomorrow, and yan din gagawa ako ng ribbon nyo, diba? So napakaraming kailangan gawin. Minsan talaga na-overwhelmed ako, hindi ko alam yung uunahin ko. May mga ganun talagang times, and alam ko minsan may ganun rin kayo, diba? Kuwari sa module sa daming ipapasa, bla bla bla.
'di ba? Ito, as if your life has no direction. Minsan nangyayari sa akin to kapag wala akong ginagawa. Pare, wala ka talagang ginagawa. Minsan doon ka pa na-stress kasi parang walang direction, walang goal, walang purpose, 'di ba? And it's out of control. Yung hindi mo na mapigilan sarili mo sa pagiging loko-loko or sa stress mo. 'Di ba? So, yun. Pero wag naman kayong OA. Yung iba naman nakikita ko naman yung buhay. Nakakapaggala pa. Nakakapag-post pa ng milk tea niya, ng McDo niya. 'Di ba? So, maging kayo. Maging grateful kayo. Ma-appreciate niyo yung mga ganung bagay kasi hindi naman lahat ng meron kayo, meron yung iba, 'di ba? Minsan naman ang ginagawa, binibilang yung pangit, binibilang yung mali. 'Di ba? So, dito try nyong bilangin yung magaganda kaysa sa pangit, 'di ba? Tsaka nyo i-rate yung sarili niyo from 1 to 10. So, ito sasagutan niyo 'yan and then explain your explain or expound. Bakit kaya ganun yung naging resulta sa akin? 'Di ba? Bakit kaya ganun? So, breathing pattern, 'di ba? Tingnan mo kung eto hindi ko alam kung ano ilalagay mismo talaga 'Di ba? So, explain mo lang. Siguro kung mas nag-breathe ka sa abdomen or sa chest or both. Respiration rate, eto binibilang lang to. Stressometer, 'di ba? Yun lang. Ano ba yung meron dito? Nakalimutan ko kung anong reasons to. So, ito yung bakit hindi daw nagpi-physical activity. Ayan, lack of time. 'Di ba? Social influence, mga kaibigan mo puro lamon, puro ML, 'di ba? Lack of energy. 'Di ba minsan ganito talaga sa umpisa talaga nakakatamad, nakakalata. Pero at pag na-engage ka na talaga doon sa physical activity, okay na. Okay? Lack of motivation, yan, isa pa yan. 'Di ba? Puging-pugi ka sa sarili mo, machong-macho ka sa sarili mo kahit mataba ka na. 'Di ba? Hindi ka tuloy na mo-motivate. So, minsan kailangan natin ng motivation. Fear of injury, ayan, minsan iba ayaw masaktan. Ano yan? Totoo yan. Kuwari na injured na, meron na talagang fear. Pag nasaktan ka na, meron na talagang fear. Okay? So, totoo yan. Yung mga na-injured, tapos biglang nawalan sila ng gana maglaro. 'Di ba? Sa uso yan? Sa basketball. Pag na-injured na yung player, 'di ba? Takot nang ma-injury ulit. Lack of skill, yung iba ganito. Pero I don't think na magiging to. Ang mahalaga dyan, gusto mo talaga. Okay? Lack of resources. Ayan, wala talaga. Pare sa badminton. Alam niyo, ang badminton, kung pwede lang araw-arawin, inaraw-araw ko na. Yun nga lang, mahirap maghanap ng kalaro. Kung pwede lang ako maglaro, may kalaro lang ako araw-araw, papalagan ko talaga. Yun nga lang, ang hirap maghanap ng kalaro. Tsaka, may bayad yung court. 'Di ba? 70 rin yung bayad, tapos pamasahe mo pa, pantubig mo pa. Di makaka 100 ka, 'di ba? Yun yung mahirap diyan. So, lack of resources, mahalaga rin yun Kung tanyo, sa kami nagba-badminton, halos balagtas pa. Bukawi. 'Di ba? Tapos magkano yung bayad? 'Di ba? Kung free lang talaga yung badminton, parang basketball, nagganyan na ako araw-araw. Weather condition, of course. Travel, minsan mahaba yung biyahe, malayo yung lugar. Family obligations, ito totoo. Pag may kailangan ka ng gawin, work or anything, business sa family, mas mahirap. So, ito, ayan, madali lang. Pakadali lang. Ito gusto kong gawin nyo talaga. Explain nyo and expound nyo. Bakit kaya ganun yung resulta ng sa akin? 'Di ba? Explain nyo isa-isa. Isa-isa. 2, 3, 4. Tsaka ito, kaya ako pinakita kasi part ng project nyo siguro sa next module na is assessment. So, alam ko maraming sa YouTube yung 20-minute workout. 'Di ba? Madaming ganun sa YouTube, 20-minute workout. So,
gusto kong gawin natin yun. Gawin nyo pala. 'Di ba? So, videohan nyo yung sarili nyo. 'Di ba? 20 minutes. Ewan ko paano nyo. Pwede ba yun? I-edit. In 20 minutes, gagawing 10 minutes, i-time lapse. Makikita ko naman yung kung napagod talaga kayo eh. 'Di ba? Pag nag-fail kayo, hindi nyo kaya yung workout, okay lang. 'Di ba? At least you try. Kaya nga assessment, titingnan natin kung kaya nyo. Okay? So, ganyan yung mangyayari. Kaya na para ma-check mo yung cardiorespiratory endurance. 'Di ba? So, ano lang yan, sample lang yan. Sa susunod, hahanap talaga ako ng gagawin nyo. Hanap na lang tayo sa YouTube ng mga workout na madaling sundan. And then, ma-assess nyo yung sarili nyo. Okay? So, yun lang. Maraming salamat, grade 11. So, salamat sa Diyos, nakaraos tayo sa isang matinding bagyo. Diba? Mabuti pa rin si Lord. And, ayun lang. So, bigayan na talaga ng card this Friday. Again, congratulations sa mga honor. And dun sa mga hindi, ang galingan next time. Kung pwede lang lahat may award eh. Diba? So nga lang hindi. So, sayang. But better luck or mas galingan next time. So, yun lang. Maraming salamat and God bless you.